Nagpasaring din si Pangulong Duterte sa kanyang mga kritikong sina Senadora Laila de Lima at Senador Antonio Trillanes IV at pagharap niya sa Filipino community sa Thailand. Narito ang report. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Thailand, nagpatutsada si Pangulong Duterte sa kanyang mga kritiko. Isa na rito si Senadora Laila de Lima na nakakulong ngayon sa PNP Custodial Center sa Camp Crame dahil sa kasong droga. Sigurado man, pag siyempre sa edad medyo mauna ako, sigurado ako wala naman akong ambisyon. Impyerno talaga ako. Yeah. Pero maghintay ako sa kanya pagdating niya. Bigyan ko talaga, Senyor Satanas! Dumating na ang rainang hinihintay mo! Ito ko man. Giit pa ng Pangulo, hindi raw imbento ang mga kaso ni de Lima kaugnay ng bilibid drug trade. Kami pa naman mag-imbento ng basketos man totoo. I will never, yung ganon lalo na babae mag-imbento ako na. Hindi talaga ako papayag sa labas kasi sino dito sa kabinet. No, do not do it. Huwag yan. Mag-imbento ka ng kaso, ganon. Tapos Nobel, pakulong mo. Wala pang sagot si de Lima tungkol sa bagong pahayag ng Pangulo laban sa kanya. Pero dati na niyang sinabing wala siyang kinalaman sa bilibid drug trade at political persecution ang pagpapaaresto sa kanya. Nagpasaring din ang Pangulo sa isa pa niyang kritiko na si Senador Antonio Trillanes IV. Kilala ba ninyo si Trillanes? Anong ginawa ng Di ba nagrebelde? Diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis. Ayon pa sa Pangulo, nangongolekta umano ng pera si Trillanes sa mga negosyante. Kukolekta yan sa mga malaking negosyante. Parang yan ang abogado na hindi abogado. Giit naman ni Trillanes, kasinungalingan ang pahayag ng Pangulo na anya isang pathological liar. Kung totoo raw ang sinasabi ng Presidente, ilalabas daw nito ang mga detalye at magsasampa ng kaso. Kung magkaganon man, haharapin daw ito ng Senador. Muli ring hinamon ni Trillanes si Pangulong Duterte na ilantad ang kanyang bank accounts. Dati nang sinabi ni Trillanes na mahigit 2 bilyong pisong transaksyon daw ang dumaan sa iba't ibang account o joint account umano ni Pangulong Duterte mula 2006 hanggang 2015. Samantala, tinalakay rin ni Pangulong Duterte sa Filipino community sa Thailand ang ugnayan ng Pilipinas sa China. Ayon sa Pangulo, hindi siya papasok sa military alliance sa China. Hindi ako lumalayo sa Amerika. But I will not also entertain military alliances. Mayroon tayo sa Amerika. USRP Pact. 1950-51 yan. We stick with that. That is a treaty. But dito sa trade and commerce, huwag mo akong pigilan na makadikit sa iyo. Nung pumunta ako ng China, doon nag-umpisa. Nabanggit din ng Pangulo sa kanyang pahayag pagbalik dito sa Pilipinas ang napabalitang plano umano ng China na magtayo ng istruktura sa Panatag Shoal. Naniniwala raw ang Pangulo sa sinabi sa kanya ng China na wala itong itatayong kahit na anong istruktura sa Panatag dahil ang nais nila ay pagkakaibigan. Itinanggi na ng Chinese Foreign Ministry na magtatayo sila ng Environmental Monitoring Station sa Panatag dahil nirerespeto raw nila ang ugnayan ng Pilipinas at China. Sa kanya ring arrival statement, tinalakay ng Pangulo ang pagiging produktibo ng kanyang official visits sa Myanmar at Thailand. Ikinatuwa rin ng Pangulo ang paghayag ng suporta ng Myanmar at Thailand sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong taon. Inihayag din ng Pangulo na kung maaari, huwag na munang ituloy ang barangay elections at sa halip ay italaga na lang ang mga opisyal ng barangay. I'm going to compromise with the church and everybody. They can nominate 3 citizens from pagka magsabi ang PDEA, pati ang police and the military that they have no connections with the rebels. That's one. Second is that they are not into drugs.
And third is that they are not really the leaders of politicians. If you can have that list, I would be happy. Victoria Tulad, GMA News.